Dakilain ang iyong pangalan, namang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli maraming salamat po sa araw ito. Maunang biyaya na aming nakamtan, ngayong magising kami sa panibagong umaga. Humingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at bigyan mo kami at pagkalooban ng iyong banal na Espiritu upang kumatnubay sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan at kababaang loob na mapakinggan ang iyong mabuting balita bilang pagkain espiritual at bilang kagalingan sa aming mga espiritual na kahinaan. Patuloy kang kumilos, banal na Espiritu, ikaw may taas at mabigyan ng parangal sa Facebook Live dito. Bigyan po natin ng parangal. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Ituon po natin ang ating isipan, ating espiritu sa mabuting balita kung saan habang binabasa po natin ito, isipin natin ating Panginoon ang siyang nakikipag-usap sa atin. Ang mabuting balita ayon kay San Juan, pupuri sa iyo, Panginoon. May isang tao na ang ngalay Lazaro. Nakatira ito sa Betania, kasama ng kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro, kaya nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit ang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ng anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunpamay, pinaraan pa niya ang 2 araw matapos pabalitaang may sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Rabi, sagot ng mga alagad, hindi po ba't kamakailan lamang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Bakit kayo pupunta na naman doon? Sinabi ni Jesus, di ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kong araw, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Natitisod ang lumalakad kong gabi, sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Idinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya. Panginoon, kung gayon po'y gagaling siya, tugon ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus. Ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Dahil dito ay maliwanag na sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro, ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon upang kayo'y manalig sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Si Tomas na tinatawag na kambal ay nagaya sa kanyang mga kasama. Sumama tayo sa kanya kahit sa kamatayan.
Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Betania, at marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating na si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Maria, Panginoon, kung kayo po ay narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos, anumang hingin ninyo sa Kanya, muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko kung siya ay mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Maniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na inaasahang paparito sa sanlibutan. Pagkasabi nito, umuwi si Maria, tinawag si Maria at pabulong na sinabi, narito ang guro, pinatatawag ka. Pagkarinig nito, nagmamadaling tumayo si Maria at sinalubong si Jesus. Hindi pa nakakarating si Jesus sa nayon, naroon pa siya sa dakong salubungan sa kanya ni Marta. Sinundan si Maria ng mga Hudyong umaaliw sa kanya nang siya'y nagmamadaling tumindig at lumabas. Akala nila ay pupunta siya sa libingan upang manangis. Pagdating ni Maria sa kinaroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito. Panginoon, wika niya, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahambal si Jesus nang makitang tumatangis si Maria, pati ang mga Hudyong kasama niya, at siya'y napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, halikayo at tignan ninyo. Tumangis si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinasabi ng ilan na kapag padilat ng bulag ang tao ito, bakit hindi niya nahadlangan ang kamatayan ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa inyo na kung mananalig ka sa akin, ay makita mo kung gaano kadakila ang Diyos? At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus, tangwika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sa pagdating mo ako. Alam kong lagi mo akong dinidinig kung sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Sabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro, nagpupulutan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. So welcome po sa Word of God, Daily Gospel. At maraming salamat sa Panginoon. Ngayon po ay March 22, 2026. At Sunday Gospel po ang ating pagninilaya bilang pagkaing spiritual. So, napakahaba nung gospel, no? Halos 1, 2, 3 pages.
Ito na yata yung pinakamahabang gospel ng pagkamahal na araw. So, bigyan na lang natin ng parang summary, no? Parang maiksing kwento para ma-recall natin kung ano pa nangyari. Kasi nasa ikalimang linggo na tayo sa ating pinagdaraan ng pag-aalala sa paghihirap, pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Si Marta, si Maria, tsaka si Lazaro, magkakapatid po sila. Ngayon, itong si Maria, tsaka si Marta, kung maaalala natin sa mga ibang gospel, sila yung dinalaw ng Panginoong Jesus sa kanilang bahay. Ito yung si Maria, nakinig siya sa pangangaral, no? Ng Panginoong Jesus. Samantalang si Marta, very busy siya sa paghahanda ng kakainin ng Panginoong Jesus. Tapos si Maria naman, hindi siya si Maria na nanay ni Jesus, no? Si Maria, siya naman yung masasabi natin talagang very devoted siya sa Panginoong Jesus. Siya rin yung naglagay ng pabango. Yung mamahaling pabango na imbis na ibenta niya, ang ginawa niya, ipinuhos niya sa paanan ng Panginoong Jesus. Gamit ang pamunas niya, yung kanyang buhok. Tapos, eto namang si Lazaro, best friend to ni Jesus Christ nung siya yung nagkatawang tao. So, mahal na mahal niya talaga tong si Lazaro. Ngayon, dumating ang time na nagkasakit ng malubha si Lazaro. So, nagkasakit siya ng malubha hanggang sa namatay siya. So, nung binalita ngayon nung magkapatid na Maria at Marta na sa Panginoong Jesus na namatay na yung kanyang best friend, ang senaryo, hindi agad pumunta si Kristo doon sa bahayan ng magkakapatid. Diba tayong mga tao, kapag meron tayong malapit na taong namatay sa atin, once na malaman natin yan, pupunta tayo kaagad, no? Pero ang Panginoong Jesus hindi. Binalipas muna niya yung 2 araw bago siya pumunta doon sa kila Maria, no? Bakit kaya? Kasi may purpose yun. So, bakit hindi siya agad pumunta? Okay? So, nung pumunta na siya, nakita na niya yung 2 kapatid, syempre umiyak. Sabi nga ni Marta, kung nandito lang kayo, kung naaga lang yung dating nyo, sana hindi namatay yung kapatid na. Ganon din na sinabi ni Maria, no, nung nagkita sila. At sila'y tumangis. Ibig sabihin tumangis, umiyak. Talagang sobrang yun eh. Kasi pag sinabi mong iyak, meron tayong mga normal na pag-iyak eh. Pero pag sinabi mong tumangis, medyo mas malalim na Tagalog yun. Ibig sabihin talagang sobrang masakit. Yung naramdaman na pag-iyak, no. So, ang sabi ng Panginoong Jesus, bago pa nga pala sila pumunta doon sa bahay, sabi niya sa kanya mga alagad, kasi kasama niya yung mga alagad niya eh. Sabi niya, pupunta tayo doon kila Maria, Marta at Maria. Kasi di ba alam ng mga alagad na matay. Pero sabi ng Panginoong Jesus, hindi, natutulog lang si Lazaro. So, nung nasa bahay na si Jesus sa bahay nila Maria at ni Marta, nakalibing na pala, nailibing na si Lazaro. Kaya nagpunta sila lahat doon sa libingan. Yun kasi yung sinabi ng Panginoong Jesus, puntahan natin doon sa libingan si Lazaro. So, nung mga panahon na yon, nagsabi ni Marta o ni Maria na, naku 4 na araw na pong patay ang aking kapatid, naagnas na, mabaho na. Totoo naman talaga yun kapag namatay isang tao, minsan binibilang lang ilang oras, di ba? Nag-iiba ng kulay, di ba? Mga pangatlong araw talaga na medyo may mga lumalabas ng mga ugat dyan, whatever. Madali pag-decompose ng isang patay na tao. So, pero sabi ng Panginoong Jesus, hindi. Natutulog lang si Lazaro. So, bakit kaya pwede naman yun nga, nung nalaman ni Jesus na namatay na si Lazaro, hindi siya agad pumunta. Tsaka bakit ang tutusin, bakit hindi niya kaagad binuhay? Bakit sa pang-4 na araw? Ba't hindi sa pangatlo? No?
Kasi may mga paniniwala ang mga Hudyo na pag namatay ang tao, tapos sa pangatlong araw, pwede pa bumalik uli yung kaluluwa. Eh kung binuhay agad ni Jesus sa pangatlong araw si Lazaro, ano naman siya, mahanapan na naman siya ng butas. Na, hindi, kaya mo lang nabuhay, talaga namang may mga ganong case na bumabalik yung kaluluwa. Kaya ginawa niya talaga pang-apat. Para sigurado, na kapag ginawa niya yung himalang yun, wala na mag-question sa kanya. Okay? So, ganun ang nangyari, no? Sinabi ng Panginoon Jesus, sige, tanggalin nyo yung malaking bato. Kasi ang libingan na, pinaglibingan kasi noon ng mga panahon ni Jesus, yung ngib siya, tapos malaking bato, tinanggal yun. So, nung niyagan na yun, sinabi ng Panginoong Jesus, Lazaro, lumabas ka. At ganun nga nangyari. Lumabas, nabuhay uli. Nagkaroon ng buhay, no? Si Lazaro, wala yung kanyang pagkaagnas, wala yung masamang amoy. Talagang nabuhay siya uli. Nabuhay siya uli. Kaya kami sa isipin mo, bakit hinintay pa ng Panginoong Jesus na mamatay si Lazaro at saka pala siya buhayin? Samantala sa mga sa pagkakataon na buhay ang Panginoong Jesus, di ba, may mga sakit pa lang May sakit pa lang Yung mga bulag nakakakita, yung mga bingi nakakarinig, yung mga may ketong na gumagaling. Sana nung may sakit pa lang si Lazaro, pumunta na siya doon, pinagaling na niya. Pero hindi, lahat ng kilos ng Panginoong Jesus may rason. At ang pinaka-rason nito para mabigyan ng parangal ang Ama. Kasi pinapakilala ni Kristo ang Diyos Ama sa pamamagitan niya. Kasi sinabi niya kung anong ginagawa ng Ama, ganun din ang ginagawa ng Anak. So kung hindi natin nakita ang Diyos Ama, pero since ang Panginoong Jesus, nagkatawang tao siya noon, kung ano yung pinakita niya, kung ano siya, yun na yun mismo. Siya na yun ang Diyos Ama. So yung himalang nangyari na yun, masasabi natin na physically, nakita na yung isang patay ay muling nabuhay. Nakita yun ng physical na mata ng mga tao. Kaya nga sa end ng gospel, hindi ba maraming sumamba sa Panginoong Jesus dahil sa nangyari yun. At nabigyan ng parangal ang Diyos Ama. Kasi wala namang makakagawa nun nung bumuhay ka ng patay. Tanging ang Diyos lamang makakagawa nun. Ang Diyos lang nakakalikha ng tao, ang Diyos din ang makakabuhay. Kung anong gusto gawin ng Panginoong Diyos, magagawa niya. So, tayong mga tao, halimbawa sa panahon natin nangyari yun. Diba, minsan nga, dito sa mundo, makakita lang ng image sa isang punong kahoy. May gumagalaw lang na imahe, di ba? Minsan, tayo, amazed na ang mga tao na sumasamba na, nagdadasal na. Nakikita yun ng physical eyes natin. Kaya nga, ang mga ginagawa ng Panginoong Jesus, yung mga bulag na ginagamot niya, nakakita, may mga ketong, gumagaling, nawawala yung ketong. Kasi gusto makita ng Panginoong Jesus na itong mga tao na ito, lalo na yung mga hindi nananampalataya sa Kanya, na kayang gumawa ng himala ang Diyos. Kaya magpagaling. Diba? Pero behind those na ginagawa niya mga pagpapagaling, excuse me. Okay, ganito na lang. Yung dalawang klase kasi ng kagalingan Meron kasing physical na kagalingan, tsaka merong spiritual na kagalingan. So, mabibigyan mo kasi ng comparison yan Kasi tayo dito sa mundo, nabubuhay tayo, sabi nga to see is to believe. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Pero pagdating sa pananampalataya, kailangan mag-believe muna tayo bago natin makita. Believe first before you can see. Kasi kung hindi tayo maniniwala, hindi natin makikita yung mga spiritual na pinapaliwanag sa atin ng Panginoon. So, tayo dito sa mundo, dumaan tayo sa proseso. Isinilang tayo ng ating mga ina, nabuhay tayo, at darating yung pagkakataon na lahat naman tayo mamamatay.
wala naman tayong hindi mamamatay. Lahat tayo, ang Panginoong Jesus na, namatay tayo pa. So, sa kabilang side naman, sa insight ng spirituality, meron ding pagkabuhay at meron ding pagkamatay spiritually. At yun ang gustong maintindihan, yun ang gusto ng Diyos na maintindihan natin, natanggapin natin na tayo dito sa mundo, yes, nabubuhay tayo, di ba? Pero, pansamantala lang. Hindi ito talaga yung permanente nating mundo. Kumbaga, ang lahat dito sa mundo, sabi nga ng banal na kasulatan, ay maglalaho. Ngunit ang kalit-liitang bahagi ng kautusan, hindi. So, yung dito sa mundo ngayon, merong kayamanan, may kasikatan, mga material na bagay, lahat yung pansamantala. Sabi nga, pag namatay tayo, wala tayong madadala kahit ano. Kaya nakiki-apartment lang tayo dito sa mundo. Lahat ng meron tayo, pinagkakatiwala lang sa atin ng Diyos. So kung tayo mga tao, sigurista tayo, minsan nga, di ba, hindi pa tayo namamatay, meron na tayong memorial plan. Hindi pa nga, nasa tiyan pa nga lang minsan yung baby, meron ng educational plan. Bakit may mga ganito? Kasi sigurista ang tao, gusto niya sigurado. Di po ba? Pero nakakalimutan natin yung what about our spiritual connection sa Diyos? Di ba, kung tayo ay naniniwala na pa after this, life after death, saan mapupunta yung ating kaluluwa? Kasi, nilikha naman tayo ng Diyos, hindi lang naman katawang lupa Meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa, at katawang lupa. Yung katawang lupa natin, sigurado yun, mamamatay. Pero sabi nga doon sa mabuting balita, anong sabi ni Kristo? Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ibig sabihin, mamamatay tayo dito sa mundo, pero meron tayong pupuntahan na buhay na walang hanggan. Yun nga yung eternal life, yun nga yung langit, yun nga yung kaharian ng Diyos, na wala nang katapusan. Yung bang graduate na tayo sa mga pagsubok, mga sakit, hindi na tayo kailangang magtrabaho. Kung ano ang magiging buhay ng Panginoong Hesus sa langit, yun din ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya lang, syempre, sinabi nga, nangako nga ang Panginoong Hesus na siya'y muling babalik sa wakas ng panahon. Kasi talaga, pag nagbalik yung second coming ni Jesus Christ, talagang muling panahon na yun Kasi as Catholic, yun ang faith natin Ano ba ang faith ng isang Katoliko? Saan tayo naniniwala? Na si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Lagi nating sinasabi yan kapag nagsisimba tayo. So, gusto lang sabihin sa atin ng mabuting balita, kaya nga di ba ang naging nasa 5 linggo na tayo, no? Tungkol sa muling pagkabuhay, no? Tungkol sa muling pagkabuhay. Ang tinutukoy talaga dito, yung buhay after ng kamatayan dito sa mundo. Na totoo. Kasi pinakita yan Sa pagkabuhay niya muli kay Lazaro. Kay Lazaro na kanyang best friend. Na totoo yun. Kung kaya niyang bumuhay ng physical na namatay, tapos physical na buhay uli, mas higit doon yung ino-offer ng Panginoon. Yung pagkabuhay sa kabilang buhay. Kasi, dalawa lang naman talaga ang pupuntahan ng tao langit o impyerno. So, langit at impyerno. So, ngayon dito, since si Kristo nasa langit pa, ang talagang nagahari sa mundo ay si Satanas. Si Satanas talaga. So, kaya ang iniwan ng Panginoong Hesus dito sa mundo ay yung Holy Spirit. Kaya nga yun yung tinatawagan natin, yun yung gabay natin. So, marami sa atin dito sa buong mundo na tinatawag na buhay pisikal, pero patay spiritual. Kasi, ang Diablo kasi, hindi lang siya nagdo-double time ngayon, nagti-triple time siya. Paano kung dumating ang time na wala na ang lahat? Wala na lahat. Wala na yung mga building na yan. Wala na lahat. No? Talagang nasa harap na tayo ng pag-uusga ng Panginoon. Paano nang magiging mahalaga sa atin? Mahalaga pa ba sa atin kung magkano yung pera mo sa bangko, yung naging sikat ka dito sa mundo? Wala lahat yun
hindi yun ang pagbabasihan ng Panginoon. So, ang gusto ng Panginoon, mabuhay tayo spiritually. Kaya yung representation ng sinabi ng mabuting balita na, ay, naagnas na, nabubulok na, mabaho na si Lazaro, actually tayo ang nire-refer ng gospel eh. Marami tayong kabulukan, marami tayong pagkabaho, dahil sa ating mga kasalanan. At yun ang gusto ng Panginoon na buhayin. Mamatay tayo sa kasalanan, mabuhay tayo para sa Diyos. So, kahit ang isang tao, simula pa lang nagkaisip siya, ay masamang tao na siya, nagbibigay pa rin ang Diyos ng pagkakataon na magbalik loob tayo. Kaya nga may mahal na araw eh. Di ba? Dahil ang habag ng Diyos, ang kanyang mercy, everyday yan. Kapag tayo ay natutulog, patay tayo. Patay tayo kasi ultimo panaginip natin, hindi natin mapili. Kaya pag nagigising tayo sa panibagong araw, pinubuhay tayo ng Diyos. Para saan? Para sa Kanya. Para mag-glorify siya. Ang pagkagising natin sa bawat umaga, hindi yan ordinary. Marami tayong nakasabayang natulog kanina na hindi na nagising. Paano kung hindi sila nakapagsisi sa kanilang mga kasalanan? Saan mapupunta? Amen. So, ang pagkamatay spiritual, yun ang dahilan kung bakit si Kristo ay ibinigay niya ang kanyang buhay para mabuhay tayo muli. Ang sabi nga ng kasulatan, ang sino mang nagbibigay ng buhay para sa kanya ay wala ng kamatayan. Pero ang hindi nagbibigay ng buhay sa Panginoon, ano nangyayari? Namamatay. Hindi lang physical, kundi pati spiritual. So nawa itong mabuting balita sa araw na ito, na linggo, para din sa Diyos, ay magbigay sa atin ng pagkamulat, ng katotohanan, na pag kinaghahandaan din talaga ang buhay na walang hanggan. Kasi we live once lang sa mundo, minsan lang. Pero pag namatay na tayo, wala nang kamatayan. Kahit sabihin na natin na, Lord, patawarin mo na ako. Hindi na. Once kasi namatay na tayo, tapos na yung habag ng Diyos. Ano na judgment na? Sa totoo lang, wala pa tayong judgment. Nabubuhay tayo sa puro habag ng Diyos. Wala pa. Pero once na namatay na tayo, hindi tayo nagbalik loob sa Diyos. Hindi tayo maliligtas ng kapatid natin, ng asawa. So, nawa, ang mabuting balita ay mapagbigay sa atin ng realization na ano man ang mga kasalanan natin nagagawa sa araw-araw, hingin na natin ang tawag Diyos sa Panginoon. At upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At kamukha ng sinabi ng Panginoong Hesus, malakas niyang sinabi, Lazaro, lumabas ka dyan. So si Lazaro tayo yun, mga pangalan natin yun, na pinapalabas tayo sa ating mga kasalanan upang sa ganun, mabuhay tayo sa kaharian ng Diyos. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama namin, maraming pong salamat sa pagkakataon. Binigyan mo kami ng spiritual na pagkain sa oras na ito. Marami kami pagkukulang, Panginoon, at nawa mapagtuunan namin ang aming spiritual life sapagkat ito ang pinakamahalaga. Wala kaming madadala sa aming kamatayan. Nawa, Panginoon, i-guide kami ng iyong banal na Espiritu. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Kaya mo kami namin kakain sa araw, tawalin kami sa mga para na pagpapatawad namin sa nagkakasalasan. Ano po kayo pa itong suso, kaya mo kami sa mga sama. Sa ngalan ng Ama at Anak at Puso. Amen. Amen. So maraming salamat muli. Ako ibibigay ni Lord ang March 23, 2026. Monday's Gospel. Muli tayo magnilay sa mabuting balita. To God be the glory.